Gaya nga ng sabi ng marami, ang buhay ay parang gulong. Minsan nasa ibabaw ka o di kaya ay nasa ilalim ka. Isa lang ang sigurado dito. Ang buhay ay iikot at iikot kahit hindi mo gustuhin. Ang nakakalungkot na katotohanan para sa iilan, hindi umiikot ang gulong para sa kanila. Palagi silang nasa ilalim at kailanman hindi nagkakaroon ng pagkakataon na umangat sa buhay. Hatid ng Phenom Stories ang kwentong tiyak bibilib kayo at kapupulutan natin ng aral at inspirasyon. Si Vilma ang kaisa-isang mananahi sa baryo nila. Gamit ang lumang makina, ito ang hanap buhay nito na naglalagay ng pagkain sa kanilang lamesa. Dahil iisang mananahi lang ito sa kanila, kilalang kilala ito ng mga tao. Kahit ang taga-ibang baryo ay dinarayo si Vilma dahil sa husay nitong magtahi ng damit. Kahit na kilala din ito ng marami bilang mainitin ng ulo at mataray, marami pa rin ang nagpapatahi sa kanya. Subalit sapat lang ang kinikita ni Vilma para sa kanilang dalawa ni Esther, ang 8 taong gulang na babae at kaisa-isang anak ni Vilma. Madalas ay nanunood si Esther sa kanyang ina kapag nananahi ito. "Mama, kailan mo ako tuturuan manahi?" Pangungulit ni Esther sa kanyang ina. "Nako, saka na. Enjoyin mo muna ang pagkabata mo. Kapag nasa tamang edad ka na, ikaw na ang magtatahi at tatao sa tailoring shop natin," sabi ni Vilma sa anak. Tuwang-tuwa ito sa kanyang anak. "Pangarap ko pong maging tulad niyo, Mama." Higit ni Esther. Yayakapin siya ni Vilma at tatahimik sila. Kapag napapagod si Vilma, hahabulin at yayakapin niya si Esther. Bubuhatin din niya ito kapag gusto niya makapagpahinga at makalimot kahit sandali sa pagtatahi ng damit. "Mama, Mama, wag po. Malaki na ako. Wag niyo na akong ikis at buhatin. Turuan niyo na lang po ako sa makina," sabi ni Esther kapag nakikipagharutan sa ina. Madalas na makita ni Esther ang inang nakatingin sa bintana nito. Para itong may hinihintay dumating. Makikita sa mata nito ang labis na kalungkutan, pangungulila, pagmamahal at pag-asa. Gawain na nito tumingin ng 1 oras tuwing 6:00 ng gabi sa bintana ng kubo nilang tinitirhan. Minsan ay naitanong ni Esther ang ina kung bakit niya ito ginagawa. Ngingiti lang ito sa kanya. Kung mangungulit si Esther ay hahabulin siya ng ina at kikilitiin. Kaya naman ay madalas niya itong gawin. Gusto niya ang oras na ito. Pakiramdam niya ay sila lang dalawa sa mundo sa tuwing nakikipaglaro ang kanyang ina. Kung ang takip silim ay sinasalubong ni Esther ng may pag-asa sa mata, ang bawat gabi naman ay puno ng pangungulila at pag-iyak. Tuwing sasapit ang 12:00 ay babangon ito sa higaan nila. Pupunta malapit sa bintana, sabay magpapakawala ito ng hindi mapipigilang iyak. Kaya naman gabi-gabi ay pinipilit ni Esther na makatulog, kahit dumadagungdong ang pagluha ng kanyang ina. Kahit na nawawasak ang puso niya, wala siyang magagawa kundi hintayin niyang makatulog siya o di kaya ay tumigil ng paghahagulgol ang kanyang ina. Minsan ay naisip niya, bakit ba siya umiiyak? Anong meron bakit siya tumitingin sa bintana? Malungkot ba si Mama? Gaano siya kalungkot? Gaano kalungkot ang kayang pasanin ng puso? Makalipas ang 2 taon, marami na naging kakompetensya si Vilma sa pag-aalok ng serbisyong pananahi. Kahit ang mga regular at suking customer ni Vilma ay sinusubukan na magpatahi sa iba. Dahil di hamak na mas mabilis daw ito at mas matibay magtahi dahil bago ang makina nito, kumpara sa lumang makinaryang pananahi ni Vilma. Kaya naman, madalas ay kinukulang at mas kakaunti na ang kita ni Vilma sa pananahi. Sa eskwela, madalas pang tuksoin si Esther dahil luma ang makinang gamit ng kanyang ina. "Esther, yung damit mo may kalawang at amoy kalawang na. Luma kasi ang makina nyo sa bahay eh," sabi ng isang batang lalaki. Kilala ito bilang malakas mang-asar sa kanilang baryo. Tawanan naman ang kanyang kaklase. Tititigan lang ito ni Esther na parang walang naririnig sa pang-aasar ng mga ito. "Kalawang, kalawang, kalawang," magsisigawan sabay-sabay ang mga bata. Wala pa rin talab kay Esther. Aasarin pa siya ng mga ito hanggang mapagod sila at iwan si Esther. Bakit ba nila ako inaasar? Ano makukuha nila dito? Ang naisip ni Esther habang inaayos ang bag. Hindi alam ni Esther na inggit ang mga ito sa kanya dahil matalino siya at madalas siyang sumasagot kapag nagtatanong ang teacher nila. Uuwi na lang si Esther sa kanila, papasok ng kwarto at magtatakip ng unan para hindi marinig ng kanyang ina ang pag-iyak nito.
Pasensya ka na anak. Ito lang muna ang pagkain natin ha. Sabi ni Vilma. Paghahatian ang kaisa-isang ulam na nabili nila. Ngingiti naman si Esther. Wala siyang pakialam sa ulam. Basta kasama niyang kumain ng kanyang ina ay masaya na siya. Bagsak na bagsak ang hanap buhay ni Vilma. Minsan nga ay naiisip niyang ibenta na lang ang makina niya sa pananahi at manilbihan, maging labandera para may pambayad siya ng upa sa kubong tinitirhan nila. Change occupation ba kumbaga? Ang sinasabi ni Vilma sa sarili. Pero hindi rin talaga niya mabitawan ang pananahi dahil ito ang pangarap niya. Nakapagtapos ng high school si Vilma. Pangarap nitong maging designer at gumawa ng magagandang damit. Subalit, sa hirap ng buhay ay hindi siya nakatungtong ng kolehiyo. Makalipas ang 1 linggo, binenta na ni Vilma ang ibang ari-arian nila sa bahay. Ang mga furniture, upuan, mga kawali at kaldero, maging ang ibang mga damit nito ay binenta na niya upang may mapagkakitaan. Hiling pa ni Vilma na sana hindi umabot na pati ang makinang bigay pa ng yumao niyang magulang ay ipagbili niya para mabuhay. Iyak naman ang iyak si Esther dahil gustong-gusto niya ang mga gamit nila ngayon. Anak, pasensya ka na ha. Kailangan natin ipagbili yon para mabuhay tayo. Ang sabi ni Vilma sa 10 gulang na ngayong si Esther. Tumangu-tangu na lang ito. Kahit hindi niya naiintindihan, naniniwala siyang para ito sa ikabubuti ng buhay nila. Naniniwala siya sa kanyang ina. Noong isang araw pa ay nabalitaan ng lahat sa baryo ang pakikipag-away ni Vilma sa apo na nagpapaupa sa kubong tinitirhan nila. Gusto kasi nito iangat ang upa ng biglaan. Ayos lang naman ito kay Vilma. Subalit, wag naman sana biglaan. Dahil sapat lang ang kinikita nila upang matugunan ang lahat ng kailangan nilang bayaran. Walang choice si Vilma kundi bayaran na lang ito. Kaysa humantong pa sa sakitan, baka tuluyan silang palayasin nito sa kubo. Dahil sa itinaas ng upa, nagtitipid tuloy ngayon sa pagkain sina Vilma at Esther. Minsan tinatanong ni Esther ang ina, Mama, bakit po tayo nakatira sa malaking kubo na to? Tayo lang naman pong 2 dito, di ba? Mas okay po atang sa maliit tayong kubo para hindi kinukulang ang pera natin. Sambit ni Esther. Ha? Kasi gusto ko kasi dito. Dito ka rin isinilang, di ba? Ayaw mo ba nun? Malaki ang bahay natin. Sabi naman ni Vilma, hindi ito makatingin sa mata ni Esther. Okay lang naman po sa akin kahit saan tayo tumira, Mama. Basta ang mahalaga po ay kasama kita. Balik ni Esther. Hindi agad nakasagot si Vilma. Malalim ang iniisip nito. Mama, nasan po ang papa ko? Nagulat si Vilma sa tanong ng anak. Hindi niya alam ang isasagot. Dala ng pagkagulat, nabulunan siya sa kinakain niya. Nataranta naman si Esther at tinapik-tapik ang ina. Mabuti at naging ayos din si Vilma. Wag niyo na pong sagutin yung tanong ko, Mama. Basta kasama kita, masaya na po ako doon. Ako rin, anak. Ikaw ang yaman ko rito sa mundo. Niyakap ni Vilma si Esther. Tumanggap na rin ng labada si Vilma sa pamilyang nasa bayan. Kahit noong una ay hindi pa siya marunong maglaba, buong sipag itong nagpaturo sa mga kakilala niya sa baryo. Si Esther, kapag umaalis at wala ang mama niya, ay sinusubukan na nitong magtahi. Ganito ang naging buhay nila sa loob ng 5 taon, bago nangyari ang hindi inaasahan. Dinapuan ng misteryosong sakit si Vilma. Hindi rin kinaya nito dahil humina ang katawan at resistensya dahil sa sobrang pagod sa pagtatrabaho sa bayan. Anak, patawarin mo ang mama ha. Napabayaan ko ang kalusugan ko. Patawarin mo ako, anak ko. Sabi ni Vilma habang nakahawak sa kamay ni Esther ang mapapayat na mga daliri nito. Mahina na ako, anak. May sasabihin ako. Makinig ka sa akin mabuti. Dagdag pa nito. Ma, wag po. Wag niyo po akong iiwan ha. Mangako po kayo sa akin. Sabi ng umahagulgol na si Esther. Wag kang aalis sa bahay na ito. Atin ito. Dito tayo nakatira ha. Sabi ng nangihinang si Vilma. Hawak pa rin ang palad ni Esther. Binawian ng buhay si Vilma habang nakahiga ito sa higaan nila. Yakap-yakap ang kaisa-isang litrato nila ni Esther. Labis-labis ang pag-iyak ni Esther noong araw na yon. Ma, bakit hindi niyo po ako hinintay, Mama?
Ang lahat sa baryo nila ay tulong-tulong sa pag-aasikaso ng burol at libing ni Vilma. Ito rin ang nagluluto at naglilinis sa burol nito. Laking pasasalamat ni Esther sa kanila. Alam niyang nakangiti sa langit ang kanyang ina kapag nalaman nitong ang lahat ng sinusungitan niya ay minamahal siya. Matapos mailibing sa bayan ang kanyang ina, huminga ng malalim si Esther. Paano na kaya ako ngayon? Magsasanay na ulit akong manahi. Ano pa ba ang bili ni mama sa akin? Yung bahay. Sabi ni Esther sa sarili niya. Nag-iisip siya kung ano ang gagawin niya pagka-uwi. Wag daw ako aalis sa bahay na yon. Ang hirap noon na ang mahal ng upa tapos laki-laki. Tapos ako lang ang nakatira. Bahala na nga. Pagka-uwi ni Esther sa bahay, may mga taong naghihintay sa tapat ng bahay nila. Subalit hindi siya ang hinahanap ng mga ito, kundi ang kanyang inang si Vilma. Nagpakilala ang mga ito. Sila raw ay mga taong galing sa mga kumpanyang nagpapautang. Naririto daw sila upang singilin ang ina ni Esther na may utang na libo-libo noong nasa Manila pa ito. Nanlamig ang katawan ni Esther sa narinig. Hindi siya makapagsalita. Hindi na niya naalok ng tubig o kaya juice ang mga bisita. Nakikiramay kami sa pagkawala ng iyong ina na si Vilma. Subalit kailangan pa rin niyang bayaran ang inutang niya na magdadalawang dekada na ang nakakaraan. Sigurado ho ba kayong ang ina ko ang nangutang sa inyo? Wala nga ho kaming ari-arian dito eh. Sabi ni Esther. Pilit niyang iniisip kung anong ginawa nito sa mga inutang niyang pera. Sorry miss, aayusin natin to. Tuwing 2 linggo ay may pupunta dito para kolektahin ang perang ibabayad nyo. Kung mabibigo kayo magbayad ng 3 beses, sa susunod na punta namin ay may dala na kaming pulis. Maliwanag ba ang lahat? Tumango na lang si Esther kahit hindi maliwanag sa kanya ang lahat. Nagdidilim ngayon ang paningin niya. Hinanap niya ang litrato ng kanyang ina. Nagdasal siya dito. Matapos niya magdasal ng mga dasal na alam niya, tumayo siya sa pagkakaluhod at kinausap niya ang ina. Mama, bakit naman po? Sabihin niyo po sa akin. Bakit po pamamanahan niyo lang ako, utang pa ho? Ayaw niyo po ba akong sumaya sa buhay? Iyak tawa na itong nagrereklamo sa kanyang ina. Tumahimik sandali ang paligid. Sabay bumalik ang ingay sa labas mula sa iba't ibang direksyon. Nagsanay na manahi si Esther. Nakakita rin siya ng mga librong mababasa niya para pag-aralan. Bukod dito, pagka-uwi sa eskwela ay nagpupunta ito sa dating amo ng kanyang ina. Naglalaba siya para sa pamilya nito. Ibinalita niya rin ang sinapit ng kanyang ina na labis ikinalungkot ng amo nito. Noong uuwi na siya ay inabutan siya nito ng pera. Nako, wag na ho. Hindi ko naman po yun sinabi para manlimos po. Hindi, iha. Gusto ko lang tulungan ka. Alam ko mag-isa ka na ngayon sa buhay. Sabi ng matandang babae. Napakabuti ng ina mo sa akin. Sa pamilya namin, gusto ko lang tulungan ka. Pag-uulit ng matanda. Tinanggap ni Esther ang pera. Nagpasalamat ito na nagpasalamat. Naiyak pa siya. Kaya sinalo naman siya ng yakap ng matanda. Iha, iikot ang gulong ng buhay. Antayin mo lang ha. Bulong ng matanda kay Esther. Sinubok ni Esther mabayaran ang lahat ng kailangan niyang bayaran. Matrikula sa high school, mga utang na pamana sa kanya, kuryente at tubig, pati ang bayad sa bahay na binilin sa kanya ng kanyang ina. Teka, bakit nga ibinilin sa akin ang bahay? Hindi naman amin ito ah. Feeling tong si mama. Sabi ni Esther sa sarili. Subalit isang araw, nagkasakit si Esther. Tumigil ang mundo para sa kanya. Nahiga lang siya sa sahig at hindi ito makagalaw. Ilang araw itong hindi nakapagtrabaho. Kaya naman ay wala siyang kinita sa linggong yun. Naubos na rin ang perang naipon niya. Naalala niya ang sinabi ng lalaki na nagtatrabaho sa kumpanya nagpapautang. Na kapag naka-strike 3 siyang hindi nagbabayad, pulis na ang susundo sa kanya. Naku, kailangan ko magtago. 4 na beses na akong hindi nakakabayad ng utang. Baka pulis na ang sumundo sa akin. Pinipilit niya tumayo upang manahin ang mga damit. Tumigil ang lahat para kay Esther noong may narinig siyang katok sa pinto. Mabigat na mga katok. Hindi siya makagalaw. Pinipilit pa rin niyang makatayo. Biglang bumukas ang pinto. Nanlaki ang mga mata ni Esther. Naku, hindi yata na isara ni Aling Maring ang pinto. Napapikit na si Esther. Ayaw niyang tumama sa hinala niyang pulis ang mga ito.
Hello? Tao po. Papasok na ako ha. Sabi ng boses. Parang nagmumula ito sa lalaki. Nakita ni Esther ang isang matangkad na lalaki. Matipuno ang katawan nito. Kahit hindi maitatangging matanda na ito. O iha, okay ka lang ba? Tinulungan ng matandang lalaki makatayo si Esther. Okay lang po. Marami pong salamat. Kabado si Esther. Tama siya. Susunduin na siya ng pulis at ikukulong. Naisip na niyang sisisihin niya magnamag ang kanyang ina na si Vilma dahil sa mga utang nito. Dito ba nakatira si Vilma? Sabi ng matandang lalaki. Ako nga pala si Alfred. Iniabot nito ang kamay para makamayan niya ang dalaga. Yes po, dito nakatira si Vilma. Sabi ni Esther. Nakangiting kumislap ang mata ng matanda. Bumilis ang kilos nito. Hindi siya mapakali. Lumingalinga siya sa bahay. Kaso po, wala na siya. Anghel siyang binawi ilang buwan na ang nakaraan. Tumungo si Esther. Ganoon din ang ginawa ni Alfred. Napaluhod ito. Oh, Vilma. Humagulgol ang matanda. Nagulat naman si Esther sa reaksyon nito. Vilma ko. Sabi pa ng matanda. Nagpantig ang tenga ni Esther. Teka, ano po? Vilma niyo po? Anak po ba kayo niya? O ama niya po kayo? Ha? Anong pinagsasasabi mo? Nagpapatawa ka ba? Nainsulto si Alfred. Hindi ko po maintindihan. Ipaliwanag niyo po. Sambit ni Esther. Huminga ng malalim ang matanda. Dati akong kasintahan ni Vilma. Sabi nito. Labis ikinagulat ni Esther. Oo nga pala. Bukod kay Vilma, hinahanap ko rin ang anak niya. Na anak ko rin. Sabi nito. Si Esther naman ang kumislap ang mata. Teka iha, ano bang pangalan mo? Bakit ka nandito sa bahay na ito? Ang pangalan ko ho ay Esther. Nakatira ako sa bahay na ito mula pa noong ako'y isinilang. Ang ina ko ay si Vilma. Sabi nito sa kausap. Hindi napigilang lumuha ng matanda. Pasawag niyang niyakap si Esther. Nagulat si Esther at hindi na siya nakailag. Subalit hindi na siya nagpumiglas noong marinig niya ang sinabi ng matanda. Anak ko, ikaw nga. Kaya pala kamukha mo si Vilma. Parehas na parehas kayo ng mata. Kayo po ang ama ko? Sabi ng gimbal na si Esther. Pinaghanda ni Esther na makakain ang bisita niyang nagpakilalang ama niya. Subalit duda pa rin siya sa katauhan nito. Baka gusto lang nitong kuhanin ang tiwala niya. Tapos ipahuli siya sa pulis. Kwentuhan mo naman ako sa naging buhay ni Vilma. Seryosong sabi ng matanda. Nakikiusap ito. Nakaharap sila ngayon sa bintana. Ikinuwento ni Esther ang naging buhay nila. Kung paano nila nilagpasan ang mga pagsubok ng buhay at kung paano sila nanatiling kumakanta at sumasayaw kahit na natatalo na sila ng buhay. Iyon ay walang iba daw kundi dahil sa kanyang inang si Vilma. Tuwang-tuwa ang matanda sa pagkwento niya. Masayang masaya itong pag-usapan si Vilma. Subalit, hindi maitatago ang lungkot sa mga mata nito. Tapos na po ako magkwento. Kayo naman po ang magkwento. Sabi ni Esther. Tumango ang matanda. Oras na, isip-isip nito. Oras na para harapin ko na ulit ang lahat. Tunay kong iniibig si Vilma. Sa kubong ito mismo. Dito nagbunga at yumabong ang pagmamahala namin. Kung mapapansin mo, halos 10 taon ang agwat ng edad namin. Subalit nakilala ko siya dahil sa husay niyang manahi. Namasukan siya noon sa Maynila. Unang kita ko pa lang sa gawa niyang damit. Humanga na ako ng lubos. Sobrang pulido at tibay ng pagkakayari. Kaya naman inabangan ko siya matapos magtrabaho. Nakipagkilala ako sa kanya. Sinungitan niya lang ako. Hindi niya ako pinansin ng una. Halos walang araw ko siyang kinukulit. Hanggang sa ngumiti siya sa akin. At doon ko na lamang iniibig ko na siya. Hindi rin nagtagal ay nag-ibigan kaming dalawa. Isa akong negosyante. Noong malugi ang negosyo ko, pangalan niya ang ginamit niya para makautang sa mga kumpanyang nagpapahiram ng pera. Dapat gagamitin ko yung akin. Subalit ayaw niyang masira ang reputasyon ko at ang negosyo ko. At labis magagalit ang ama ko kapag nabalitaan nitong mahiram akong pera. Bukod sa reputasyon ko, masisira din ang pangalan niya. Lumago ang negosyo ko. Akala ko bankrupt na ako. Pero salamat sa anghel na si Vilma na ibangon at yumabong pa ito. Noong babayaran na namin ang mga utang,
Alam na pala ng ama at ina ko ang relasyon namin at ang mga utang ko. Hindi ito pelikula, pero pinaglayo kami ng aking mga magulang. Itong kubo na ito ang nagsilbing taguan at tagpuan namin. Ito ang takas namin sa mundong ito. Dito ka namin nabuo at napag-usapan namin dito namin bubuuin ang pamilya nating malalagpasan ang lahat ng pagsubok sa buhay. Ilang buwan ko siyang hindi nakita noon. At noong nakatakas na ako sa poder ng aking mga magulang, pupuntahan ko na si Vilma dito sa bahay kubong ito. Nang bigla akong nasangkot sa aksidente. Nakoma ako ng ilang buwan. Then noong magising ako ay wala na akong maalala na kahit ano. Hanggang sa mga nakaraang buwan, naalala ko ang lahat-lahat tungkol sa buhay ko kasama si Vilma. Labis kong pinagsisisihang wala ako sa tabi niyo. Hinarap niyo ang buhay nang wala ako. Umiiyak na ang ama na si Alfred. Samantalang si Esther, hindi alam ang gagawin niya. Binabaha siya ng emosyon. Hindi niya alam kung ano ang mararamdaman niya. Magkahalong lungkot, saya, takot sa bukas, pananabik para sa bukas at kung ano-ano pa. Niyakap ni Esther na mahigpit ang ama. Lumuluha na rin siya. Masaya siyang nakita na muli ang ama. Subalit, malungkot siyang napakaraming pinagdaanan ng kanyang ina. Namimiss niya tuloy ang kanyang ina. Miss na miss niya ito. Pinagsaluhan ni Esther at Alfred ang alaala ni Vilma. Nagkikwentuhan pa sila tungkol dito. Nakatulog si Alfred sa sahig. Hindi na nito kinaya ang sobrang pagod. Magpapahinga lang daw muna siya saglit. Pero nagdiretso na ang tulog nito. Napagod din si Esther. Napakaraming nangyari ngayong araw. Nagdasal siya at kwinentuhan niya si Vilma sa mga nangyari. Hanggang tuluyan na siyang dalawin ng antok. Kinabukasan, may kumakatok muli sa pinto niya. Takot na takot ulit siya dahil baka pulis na ito. Pero nang magsalita ito ay nakahinga na siya ng maluwag. Anak, Esther. Anak, ako ito, si Alfred. Sigaw nito. Sa likod ni Alfred ay mga kapitbahay na nakikiusyoso sa maagang kaganapang ito. Nako, sigurado bukas ako na ang headline sa baryo namin. Isip-isip niya. Pinagbuksan niya ng pinto ang ama. Niyakap siya nito. Inabot ang isang box na puro damit at sinabihan siyang magbihis at maligo siya. Nagulat siya nung isuot niya na ang damit. Hindi niya nakilala na siya ang nasa harap ng salamin. Isip-isip niya. Aba, mamahalin itong mga damit na ito ah. Matapos maligo ay lumabas na siya ng bahay. Namangha siya sa nakaparadang limousine. Hindi niya alam na ubod ng yaman ng kanyang ama. Napatingin siya dito, manghang-mangha. Nakangiti lang ito sa kanya. Tara, may pupuntahan tayo anak. Inakbayan siya nito papunta sa magarang kotse. Nagpunta sila sa multi-millionaire clothing company ng Vilmas. Gulat na gulat si Esther. Coincidence po ba ang pangalan ng kumpanya? May ganito ho pala? Sabi ni Esther. Walang coincidence dito. Pinalitan ko ang brand at pangalan ng kumpanya ko noong bumalik ang memorya ko. Tara, ililibot kita dito. Sabi ng ama niyang si Alfred. Nilibot nila ang building kung saan binubuo ang mga magagandang damit na produkto nito. Maging ang factory ay pinuntahan nila. Umattend din si Esther sa isa sa mga meetings dito para sa mga bagong produktong ipapasok sa merkado. Masanay ka na dito anak. Ikaw ang magmamana ng lahat ng ito. Sabi ni Alfred sa anak. Hindi naman mapigilan ni Esther ang kasiyahan sa kanyang puso. Gaano karami o bigat ang kasiyahang kayang dalhin ng puso. Pinakilala pa si Esther sa mga officials at staff ng nasabing kumpanya. Hello, ito ang daughter ko, si Esther. Siya ang magmamana ng lahat-lahat na nakikita nyo. Magiliw na sabi nito sa staff. Nakangiti naman ang lahat kay Esther. Nahihiya siya pero aboteng rin siyang umiti at bumati sa mga ito. Nabayaran na ang mga utang ni Vilma. Si Alfred ang nagbayad dahil unang-una ay sa kanyang utang naman ito. Binili din nila ang bahay na tinitirhan ni Esther. At ipinagawa pa nila ito dahil luma na ang mga materyales. Tinuloy ni Esther ang pag-aaral. Tungkol din sa damit ang kinuha niyang kurso. Tamang-tama dahil mamanahin niya ang Vilmas na multi-millionaire clothing company. At higit sa lahat, gusto niyang tapusin ang nasimula ng kanyang ina. Masayang-masaya ang mag-ama. Sa tuwing gabi ay pinagkikwentuhan nila si Vilma. Pinagsasaluhan nila ang mainit na alaala ng babaeng ito na nagpakita sa kanila ng wagas na pagmamahal. Mga ka-phenoms,
Nagustuhan nyo ba ang ating kwento? Comment nyo naman sa baba. Huwag nyo rin kalimutan mag-like at pindutin ang subscribe button para updated ka sa mga videos natin. Maraming salamat sa pakikinig. Hanggang sa susunod, dito lang sa Phenom Stories.